Minsan po, ano na lang, pag walang-wala po kami dito, nang napunta na lang po kami sa kanila at ano po, nang pinapakain po nila kami. Yun ang dinadasal ko sa Panginoon na itong pamilya na to ay mabigyan ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay, ano? Magandang buhay. Hindi man sobrang ganda, at least hindi na tulad nito. Ano po, kasi yung nangyari po nung nang inutusan lang po ako ni Papa na na bumili po ng gatas tsaka yelo po. Umaga po noon na hindi ko po din inaasahan yung nangyari na mag-isa po kasi ako nung naglabas. Wala po akong kasama. Ano po, hindi ko inaasahan yung nangyari po noon sa akin na yun po yung pinakang sa akin na nangyari. Pinakang natrauma po talaga ako na. At sa part na to, ang revelasyon na halos hindi ko kinaya ang mga susunod na sinabi ng magkapatid. Tinambangan po siya dyan sa gitna po ng Yung good morning mga kalingap. Yan, ngayon po ay oras ng 6:30. So bali dito po tayo ulit sa bundok at babalikan po natin sila Karen para po, kasi po may paabot ng 1,000 pesos para daw sa bigas. So ginawa ko na pong isang 25 kilos na, at yung kasama ko po si Paring Buji, nagdadala po niyang bigas. Ito po yung mga araw-araw na dinadaanan ng mga bata pag pumapasok sa school. Ngayon po ay umulan kaya sobra po talaga ang putik po ng daanan. Ito po sila dumadaan araw-araw at nakabuta na nga po si Bro Boji, dala-dala po niya yung bigas. Ibibigay po natin ito doon sa mga bata. At sabi nga daw po ilang araw na daw po hindi nakakauwi yung magulang, kaya wala na po silang maisaing. Ito, at pupuntahan po natin dahil po nagtatrabaho yung kanilang mga magulang. Yan po, grabe po ang putik kaya po nakita nyo nung video natin sa kanila, nakabitbit nila yung tsinelas sa sapatos dahil di po dito sa putik. Kagabi po kasi sobrang lakas ng ulan. Kahapon inabutan namin bro, saging ay kain nila. Pununtahan nyo kahapon bro. Oo, inabutan namin. Ang kinakain nila yung pakro na saging. Oo. Masama wala pang asukal, wala kasin. Wala, lang, ilaga lang kami. Yun lang. Kasi wala na daw po talagang maisaing. Kaya to the rescue po tayo agad. Kasi naranasan ko rin po yan na matulog na walang laman ng tiyan. Mahirap po talaga. Kasi po yung buhay nila ngayon saka buhay namin dati ni Bro Boji nag-reflect. Parang gano'n na gano'n yung aming pong pamumuhay dati. Kaya nakaka-relate po kami sa pamumuhay nila ngayon. Sobrang hirap. Kaya ito po yung gagawin namin, na maski pa paano na madalan sila ng 25 kilos na bigas. At salamat po kay tita nagpaabot po ng 1,000 pesos para po sa bigas. Dinagdagan ko na lang para po maging 25 kilos. Ngayon nagtaas na naman kasi ang bigas. Dito na dati na 850 lang nung kalakasan ng ng supply. Ay grabe po, putik. Ito po ay 3 kilometers pero nakamotor po kami. Grabe po ang putik doon sa kabila, madulas. Tapos pagdating dyan po sa Sapa, kalakaran namin papunta doon. Kaya sakripisyo din po talaga. Salamat dito kay Bro Boji dahil tinulungan po tayo. Yan pag di po naka-spike dito, makamot. Pupulutin ka sa baba. Solid. Inagahan na po namin para makapagsaing po sila ng tanghalian. Kasi ngayon po ay araw ng linggo at di po magandang panahon ngayon. So tara po, kalingap, hatid na po natin. Medyo
Hindi isa-isa nang hinga. Si Bro Buji, may dala pa yan. Pero parang di na humihinga sa ano. Pagod. Ayos lang. Basta sa mga ganitong pagtulong naman. Grabe ang hingal ko. Nandito lang po tayo sa kubo. Dito po kami natulog nung nakaraan. Kasi sobrang layo po kasi dito pag aling oras na, lalabas ka pa. Ay grabe, meron pong paalmusal si Bro Boji, oh. Sakto sa kapaguran. Pansit ba to? Pansit ba to? Hindi nga, pansit ba to? Oo. Pansit buhangin to. Pansit buhangin. Oh, tara! Ito po yung grabe, bait naman. Oh, meron pang ano yan? Suso. Suso. Kagabi yan. Oo, ginutaan. Ginataan na gisa. Ginutaan na gisa. Kain po tayo. Oo. So yun po no, mga kalingap, dadalhin na po natin ito doon kila Karen, doon sa magkakapatid, para po may maisaing na, kasi kahapon pa daw po ito wala silang maisaing, at dadalan din po ni Bro Boji ng pansit para instant baga na pwede na sila mag-almusal o kumain. Tara po. Muulan pa. Uulan na. Kaya Masama ang panahon. Pero blessing yan, bro. Blessing. Yun lang kung saan ang daan ito. Ingat, bro. Bro, baka mahalnas ka. Madulas po, madulas. Nawara ba ka, bro? Okay lang. Apo! Apo! Oh, may bagas! May baga pwede agdi? Hindi lang. Uya na. Tama, ano yan, malaboy. Parehas palang pintuan Para yan. yung pintuan pa rin. Para lagbasan. Ano, kumusta kayo? Kayo lang po. Maulan! Si Pansit, masabaw na. Pansit pa dyan, para may pa, ano ka mo, panira. Pang-ulam. Kakain na po kami. Ano yung ulam nyo? Okay, mo daw. Dilis po. Dilis, saan kayo nagbili? Ano po to ng kahapon po. Yung kahapon. O ito, may dala akong bigas para... Salamat po. May bigas pa kayo dyan? Wala na nga po. Ay, nasaan si ano nyo? Ay, grabe si Utoy, Wawa naman. Sino nagsaing? Kailan kayo nagsaing? Ngayon lang? Hindi po kami nagsain. Tira pa po. Ay, tira pa kagabi. Oo daw, may saging pa, Ano Yan man po yung po, pinagsasaluhan nila, mga kalingap, Grabe po yung... Manghihirap kasi dito sa lugar natin. Ano lugar niyo dito sa looban? Pag ganitong maulan, parang iba ang ano. Ayan, Ayan, pansit, iulam mo na yung pansit para ano. Wala ng kanin. Said na pati, Ay, si ano, kuya? Kuya! Kuya, Yung kinakain din ng bata, Ay, paano yung gatas niyan, Tyrell, yung anak mo? Ano po, minsan po hindi nabibilhan gatas. Paano yan? Ilang araw nang dinadating si magulang nyo, sila mama nyo? Paano yung pagkain nyo? Kahapon po, nagpadalaman po sila mama pambiling Magkano bigas. pinadala? Ano po, nung nasa 400 po. 400, pambiling bigas. Sige po. Ang binili po namin kahapon, pambili pong ulam. Pambiling Tapos, ulam.
Ngayon po, nagbibili yung kapatid ko ng 2 kilong bigas. Pero may bigas man may dala man na kami na Yun nga po. Nagpapasalamat ako diyan kay tita, ayaw na niya magpabanggit ng pangalan bro. Para mayroon daw pansaing. Biruin mo, unang beses pa lang tayo nagkikita mayroon agad na magandang loob para sa inyo. Kaya sobrang blessed talaga at nagpapasalamat tayo siyempre kay tita. Ayaw na magpabanggit din ng pangalan kasi parang tulong na lang niya sa inyo yan. So, Karen, kumusta? Okay lang naman. Ba't di nakain si yung kapatid mong isa? Wala pa pong kakainin. Ay, bakit naubos? Lang po talaga, kunti lang po yung tira kagabi. Ano pa konti Ba't yung isa wala na rin laman? Sila pagkukunti. Yun pong Bayan na yung isa. Yun pong bigasan kasi wala talagang laman. Pag walang kunyari di kasya sa inyong Toy, di ka pa naman gutom? Magsain ka kaya Toy Meron mga bigas dito. Okay lang sa iyo, di ka pa nakain? Galing naman ni Kuya, Hindi yan ang kapatid, Balak po kasi namin maglaba, kaya kami na lang po yung nagkain. Mga trabaho kayo. Kaya Hindi po, malaba sa... nga, malaba, matrabaho. Biruin mo bro, kung di mo dadala to, wala talaga. Grabe nakakaawa naman. Buti si Totoy, lang siya kasi wala na daw talaga Tama yung sabi mo bro sabi mo kahapon di ba na di na uwi yung magulang. Yung pag-alis pa namin, 3 araw na. Tapos ito, ginagawa nilang ulam? Inabutan ko kahapon. Paano gagawing ulam ito? Anong luto yan? Yung saging? Ang alam ko yan ay Ginagataan po yan. Ginagataan. Tapos, anong lalagay? Asin lang po. Asin lang. Paano magiging ulam yun? Yung sa po niya, sa lasa, yung alat po. Tapos nyo lang ng kanin. Opo. Ayun siya. Ayun, Pero may gatong naman kayo dyan kung maluto kayo ngayon. Kung si Tutoy di pa nakain Kuya. Itupi-itupi ng nilabhan. Dahil sa kulang na yung pagkain, mas pinili nila magpaubaya ng kanyang kapatid na si Kuya Ronnie. Tapos na kayo kumain? Tapos na po. Yun, lupit. Ba't si Tutoy parang di pa kumain? Kumain na po yan. Kain ka na ba? Parang galit pa Ay. Karen, kumusta? Pumasok kay kahapon? Ay, ba kahapon? Sabado, Pag pumapasok kay Karen, ganitong umuulan, kahit umuulan na ganyan, diretso pa rin yung pasok niyo. Opo. Nang silong-silong na lang. Silong-silong. Ay, wala mong masilungan dito. Lalayo. Dito po, nakapote na lang kami ng plastic. Pinakita ko nga kanina yung dinadaanan talagang putik talaga. Tapos tatawid pa ng sapa. Ano ba yung mga uniform yun? Palda lang naman siya, Wala sila papa mo ngayon? Wala po. At po ay nagsisirat po sila. Nagsisirap ito po yung nag-aano ng mga pawid. Nasaan lugar dito lang sa Basod? Masalong-salong po. Saan ba yung masalong-salong? Papunta pong Kulasi. Kulasi. Papuntang Kulasi. Ilang araw nang di nauwi sila papa mo? 3 araw na po ngayon. Pero paano naman yung yung may iniiwan naman yata budget nyo Nung nga po nagpadala po kahapon si Papa ng Yun na nga yung sabi yung 400. Opo. Madalas ba ganito na lang yung yung buhay ba ganyan? Alas ganito na lang na minsan ito nabutang ko. Alas wala na lawan yung kalito kasi di pa nga nakakain si anong pangalan ni Kuya? Si Ronnie po. Si Ronnie. Kumbaga naghihintay siya ng may matira. Kung may matira saka siya kakain. Kasi mas inuuna niya itong mga kapatid. Ang bait din ni Ronnie Ano ba yan? Sinong panganay sa pang ilan yun? Pang-3 po. Kasi ikaw panganay, di ba? Pangalawa si Karen. Tapos pang-3 si Ronnie. Bait ni Ronnie. May isa pa alam ko may isa pa. Opo, wala. Yun nga po, inutusan ko magbili ng bigas 2 kilo. At Tapos wala po nga kaming pagkain sana kundi po kayo ng bete. Ay, galing Tapos may pang-ulam na pinabibili ka. Wala po, lang, magulay na lang po kami kung ano makukuha dyan. Marunong naman kayo sa kung kaya ang kagandahan sa yung sanay baga sa ganitong lugar. Pag napunta ng syudad, hindi sila naninibago dahil sanay sila sa hirap na kahit ano na lang maiulam. Minsan ba Karen, kayo, ba yung, di ba madalas yung nangyayari sa inyo, minsan halos walang pagkain, may pagkain man pero ang ulam may saging.
Di ko lubos maisip na inuulam din pala ang saging. Nagagataan, tas lalagyan ng asin. Yan lang hindi ko naranasan dati. Oh. Ang naranasan ko naman dati, yung sinaing, isinama na yung saging. Pag ano po, manibal na. Oo. Yun na yun, yung kakainin namin. Yun na yung pinaka, ano na yun, yung pinagsasaluhan namin. Minsan nga, lugaw, yung bigas, para magkasya, lulugawin. Para magkasya sa amin magkakapatid. Ano? Naranasan niyo na po yan dito. Ay, naranasan nyo na din yan. Tapos ano pa ba yung ano, mga naranasan nyo sa buhay nyo dito na sobrang nahihirapan din kayo talaga? Yung ano po, yung mga sa pang-araw-araw po nganit talaga. Tapos yung ano, sa mga panggastos po, yun po ang mga pinakamahirap dito sa Muya. Lalo na't nag-aaral pa yung mga kapatid mo, Opo. ano? Kahirapan po talagang makadiskarte. Naranasan nyo na ba na matulog na hindi kumain? Opo. Nang ako po kasi noon, nang sila papa po kasi noon nagtrabaho. Ako lang po dito yung naiwan noon mag-isa at bantay po dito sa bahay at po noon, nang wala pong naiwan ditong pagkain na kahit kasi nga po nang talagang walang-wala din tapos kailangan nila papa agad noon agaran magtrabaho sa Taisan tapos nang po dahil nga po ako dito lang mag-isa nang wala po akong malalapitan, wala po akong makukuhaan ng pag makakain ko kasi po nang po dito noon wala man pa dito ng kapitbahay pa kami tapos po nang po noon minsan ay natutulog na lang po ako noon nang di pa nagkakain at nga po Talagang wala talaga, walang masain. Wala po. Tapos wala pang kapitbahay. Nasa si Papa mo noong time na yun, nagtrabaho. Nagtrabaho po sa Taisan. Tapos kinabukasan na siya umuwi. Hindi po. Nung 2 araw po sila nung nawala, nag-alis. 2 araw, grabe. Bago po sila dito nagbalik. Kaya po, tinagaan ko na maski na lang pong Basta may mailaman lang. may laman lang po sa tiyan. Grabe. Tapos po kapag gabi nga po noon is takot na takot nga ni po ako noon at Sulo ka lang? sulo lang po ako dito talaga. Nang nilalako na lang po yung yung pinto. Nang minsan po pakiramdam ko parang May tao. parang may aswang po ganyan. Oo, kasi kabataan yan naman. Po, Oh. nakakatakot. Pag mga kabataan, isip Buong aswang. gabi halos di ako makatulog na maayos, parang pakiramdam ko may nagpaparamdam na yung po Bakit sulo ka parang lang may dito aswang. dati nun? Bakit nagsulo ka lang? ng po. Nasaan sila ate mo? Ako po, noon, wala pa po ako dito kasi po, nandun pa po ako sa bahay niyo. Ay, nandun pa yung asawa mo dati. Oo, yung asawa po kasi nakapag-asawa din po ito na nag-aaral ka rin nun ay kaya kayo nagkakilala Tapos nung maghiwalay, siya ka na lang lagi nandito. Opo, saka po ako dito nagbalik kay mama. Grabe talaga. Natulong naman po kasi yung 2 kong kapatid na lalaki ay sa pagtrabaho din po nun. At si Papa po ay medyo may sakit po rin si Nag-uuling Papa. po ba yun? Sa pag-uuling. Po si Papa, mapapagod din po. Kaya kailangan ng katulong. Si At yan Papa pong mahina. 2 lang. Ako lang po dito yung natira. At Tapos kasama ikaw din lang. po si Mama nun. At Grabe, si Mama ano? po, tagaluto. Kahit ilak mo siguro yung pinto, talagang labas-labas pa rin yung Nakakatakot nga po nun. Kasya pa rin yung mga kaya Takot ako. mga islab-islab lang po yung nyog. Sarado po kasi. Kahit isarado, bukas yung yung pintuan. So yun talaga yung yung kasi ang buhay talaga dito sa probinsya lalo na kung walang-wala ka talaga. Kaya 'di ba nung last vlog natin, ang dami nakarelate sa buhay niyo na lalo na dun sa paglalakad ng malayo, pag pumapasok ng school. Buti nga po at nang minsan po andyan sila kuya kapitbahay po namin. Nagkaroon na kayo ng kapitbahay. Opo, buti nga po nagkaroon kami ng kapitbahay noon tapos minsan po na lang pag walang-wala po kami dito nang napunta na lang po kami sa kanila at nang pinapakain po nila kami ng minsan po nabigay sila sa amin ng pagkain na namin pang survive po namin sa na yun. Para makasurvive Opo. Oo. Kaya buti nagkaroon kayo ng kapitbahay. Grabe talaga si Bro Budi. Ngayon ko lang bro nalalaman na yung pabalik-balik baga natin doon na nakikita kita. Tapos yung pala may mga sikreto ka palang natutulungan. Oo.
Eh, sikreto ka pala natutulungan. Tulungin din si Gina, Oo. yung partner ko. Oo. Madalas naisip, dalhan mo dun. Kahit ano lang maibigay namin, kahit Oo. biskwit o ano. Kaya- Basta hindi namin nakakalimutan yan. Maalis kami na ganun lang. Oo. Basta kung anong may pagkain, dinadala namin dito. Kaya napakanon po, kaya po ako nakarating dito talaga. Dahil po sa kanya, dahil nakita niya talaga yung sitwasyon ng pamilya na to. Kaya sobrang magpapasalamat din ako kay Bro Boji. Ako talagang hinahanap ko talaga, bro. Yung makatulong din tayo, baga ano. Gahanap talaga ako ng pwede nating matulungan. Para kahit pa paano, malay nyo, gusto ko talaga i-claim ko na sa pamamagitan ko, mabago ng konti yung buhay nyo, ano. Gusto ko talaga gusto ko mangyari yun. Yun ang dinadasal ko sa Panginoon na itong pamilya na to ay mabigyan ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay, ano, magandang buhay. Hindi man sobrang ganda, at least hindi na tulad nito. 'Di ba? Kaya grabe ka. So bukas may pasok ka na. Opo, meron na po. Tapos ang may iwan na lang dito si ate. Grabe pala yung kwento ng buhay niya, ano? Yung mga alos para sa ngayon, ano, yung mga nabablog ko na ano, hindi ganito yung kaibahan kasi nandito kayo sa napakalayong lugar dito sa bundok na halos hindi na kayang abutin baga ng kahit may mga yung mga nandiyan sa ano, kung hindi lang sasadyain baga talaga, ano. Sobrang ano, ikaw ano, Cyril, ganun din naranasan mo ba yung sabi niya nagsusulo siya minsan dito? Opo, naranasan ko na din po yan. Nasaan baga kayo ng Karen? Limot na po ako nun. Basta, pero isang gabi man lang po yun. Pag kinaumagahan po, nandyan man na din po sila niya. Bukod sa kakulangan sa pagkain, sa financial, ano po ba yung pinakamasamang o sa tingin niyo ay tumutak sa inyo na nangyari sa buong pamilya? Yun pong bigla na lang po siyang Ano yan? bigla po siyang nawala ng halos 2 days po. Eh siya, nawala ka nun ano, Karen? Ano po, kasi yung nangyari po ng inutusan lang po ako nun ni Papa na na bumili po ng gatas tsaka yelo po. Saan? Sa labasan? Ang layo yan. Opo. Pagbalik mo, tunaw na yung yelo niyan. Ng ng umaga po noon, hindi ko po din inaasahan yung nangyari na mag-isa po kasi ako nung naglabas. Wala po akong kasama. Hindi ko inaasahan yung nangyari po noon sa akin na yun po yung pinakang sa akin na nangyari. Na pinakang na-trauma po talaga ako na pinakang nag-ano po sa akin. At sa part na to, ang revelasyon ng magkapatid na labis kong ikinagulat ano po siya tinambangan po siya dyan sa sa gitna po ng Paano tinambangan? sabi po nung lalaki, nakita na daw po niya yun si kapatid ko palabas. Ngayon po, tinambangan po siya pagpabalik po. Inabangan po siya. Tapos sinabuyan po siya ng sili sa mukha. Sa mukha? Kaya hindi po siya nakakita. So hindi ka na yun ang sinasabi mo na nawala ka ng 2 araw. Opo. Pero bumalik pa naman si Cyril, no? Ay si Karen nun. Opo. Pinabalik pa naman po siya. Sino yung nag-ano na yun? Lalaki o babae? Nagtangay? Lalaki po. Lalaki. Tapos, Bigla na lang po siya nung sumulpot. mga pang ilang araw na? 2 po. Pangalawang araw. Opo. Alas 4 na po ng madaling araw siya nakauwi. Bigla na lang. Nung naisip mo, di ba, halos 2 days kamo nyo nawala si Karen. Ano yung napag-usapan nyo ng family nyo? Ang sabi po nila Papa, baka daw po napasama sa barkada. O kaya po baka daw po nagsama sa jowa niya po. Pero wala namang, may jowa ka ba nung time na yun? Wala po siya ng jowa. Tapos po malabo man din po na sumama po siya sa barkada niya kasi nang inutusan lang po siya ni Papa. Oo. Kaya po kaya nung mga oras po na nagbabandang na po noon, alas 9, hinanap na po namin siya. O kasi ang tagal na. Kumbaga, pwede naman siyang makabalik ka agad. Opo. Kasi ang alam po namin, mabilis siyang maglakad kaya po siya yung inutusan.
Tapos saan ka pumunta pala nun? Bakit nawala ka ng halos 2 days? Yun po, Yung dahil dun sa naglagay sa, kumbaga na blackout ka, ganun? Parang Nang hindi po ako nung nakakita. di ka nakakita. Dahil po sa mata ko po Mahapdi. Opo. Naghapdi. Sobrang sakit po nung Anong sabi nila ni Karen? Ano ba't daw siya nawala? sabi po ni Karen na ano po, ng, Ano, umiiyak na siya no, nung dumating? opo, umiiyak po siya, tapos nanginginig po sa sobrang gutom at hindi po siya nakakakain. Nakita ko na lang po yung pamuyod niya sa bulasan, sa damuhan po, nahulog na po. Nahulog. Doon po, napaisip na kami doon na baka po nga rin pinambangan. Napagsamantalahan? Ay, grabe. Ano yun, nung nag-ano sa'yo na lalaki, nagtangay? Yun ang kwento niya nung bumalik siya dito. Opo. Ay, grabe. Ano mga kalina. Talagang yun ang isa sa pinakamasama na o pinakamasakit na nangyari sa inyo. Ay, grabe. Nasaan na yung ano na yun, nakulong na? Opo, nakulong na po. Nabalitaan po din namin na patay na din daw. Ay, thanks God dahil ano kaagad, kumbaga nabigyan ka agad ng katarungan ano. Pero grabe pala yung nangyari na yun ano. Ako nagulat ako dun sa sinabi niya. Hindi ko akalain na mayroon palang mga ganyan na ano. Pero ganoon pa man Cyril, kung ano man yung nangyari sa iyo dati, kalimutan mo na yun, kung kalimutan mo na siguro yun dahil kumbaga gawin mo na lang siyang inspirasyon yung nangyari masama sa iyo para makatapos ka sa pag-aaral. Ay grabe So ano naging reaction niyo nung malaman yung ganun? Ano po, ang reaction po ni Papa, galit po. Kahit po madilim pa, nagpunta po siya dyan sa bulasan. Hinanap po niya kasi kala po niya maabutan niya pa. Oh. Tapos kami man po, dito kami naiwan, nagmunguris po kami. Hindi niya inakalain Pero bakit nakauwi pa si Cyril? Si Karen. Buti nakauwi ka pa. Nang sinunod daw niya lang po yung yung inuutos nung po sa kanya, lalaki. Kapag hindi po daw siya pag sinunod po daw nun ni Karen ang gusto niya, papakawalan pa daw po siya, di daw po siya papatayin. Grabe. Kaya nakauwi. Buti marunong to si Karen, marunong siyang lumaro nun. Nang alam niya man po na di niya man po din inaasahan yun na natuto pa rin po yung pangako. Takot na takot po kasi ako na lumaban din kasi nang alam ko pong ako yung matatalo doon. Siya po may mga armas, may mga itak po siya. Ako po kung matakbo man ako at kung maabutan man niya ako baka mapatay din ako. Sigurado. Kaya hindi po ako nanalo. Buti, ano yung isip mo na laruin siya, kumbaga sundin niya. Ano ba yung sinunod mo sa kanya na para makauwi ka? Huwag po siyang mag-ingay-ingay. Ay, ganun. Para sigaw. Kasi nagsisigaw nga po kami. Hinahanap po kasi nila ako, naririnig ko po yung sigaw nila, yung boses nila. Kumbaga ibig sabihin, nandito lang kayo noon. Dito lang din po. Sa bulasan po, baga kasi. At bundok nga po. Naririnig ko po, sabi daw, huwag ka ngayang ganito, huwag ka ngayang magsisigaw, huwag ka ngayang at pag ka ngaya, nagsigaw ka, papatayin po ako. Ay, grabe. Nakatutok na sa'yo yung di ba? Kutsilyo. Po, itak po talaga. Pero di ka sumigaw. Yung bibig ko. Buti, sige, umuwi ka na, parang ganun sinabi sa'yo, umuwi ka na. Hindi pa po siya nung pagpakawalan. Paano ka nakaalis sa kanya? Pinauwi niya po ako nun. Sabi basta huwag ka magsusumbong. Opo. Pinantaan po siya na babalikan kami, papatayin kaming kaming lahat. Pag nagsumbong po siya. Tapos nung makauwi ka na dito, sinabi mo na lahat. Opo. Buti hindi kayo pinuntahan dito niya ulit. Yun nga po yung kinakatakot namin na balikan kami dito. Pero Kaya, maawa po ng Diyos. Nagandasal po ako na sabi ko sana po maawa gabayan po kami, iligtas po kami sa bagay na Tapos po, sa awa po ng Diyos, wala man nangyari sa amin, di man po Ano balitaan nyo na nakuhuli na siya? Opo, wala man po din kasi kaming ibang malilipatan kung aalis kami dito. Tama. Kaya notice din po kami na magstay dito. Kaya sabi ko na lang nagpa-pray na lang po ako na sana, grabe. Lord, maawa ko kayo na wag po sanang umabot sa punto na mangyari po yun. Kaya talaga yung Panginoon talaga, marunong talaga sa ganyan kumbaga niligtas niya kayo kasi alam naman yun yung nangyari isa sa palang pinakamasamang nangyari sa hindi lang sa iyo, siyempre sa buong pamilya dahil na-trauma din sila o dumanas din talaga ng yung galit sa dibdib nila baga di maiwasan yun dahil anak ka niya kumbaga kapamilya. Pero at least ngayon
nahuli na at nabalitaan na wala na rin yung ano, kumbaga kinuha na ni ano, yung wala na siya, kumbaga as in hindi na siya makakapang ano pa ulit, ano, makakaperwisyo, kumbaga wala na siya. Nagpapasalamat din ako doon dahil wala na, tapos na. Pero ano yung mga naging ano noon, naging kumbaga ginawa mo lang siyang inspirasyon ano para magpatuloy ka sa pag-aaral, Karen, ano? Para po sa akin noon, medyo nahirapan po ako noon na ano po, na i-handle din po yung sarili ko noon. Kasi nga po, nang pakiramdam ko lahat ng tao sa paligid ko, binabash ako, dinajudge ako. Pero ano po, nang sabi ko nga po sa sarili ko, ano lang, kailangan kong tatagan yung loob ko, lalo na ngayon na ganito yung nangyayari. Kasi kailangan ako ng pamilya ko, kailangan ako nila mama, nila papa, nila ate. Tsaka hindi lang pwedeng hanggang dito lang lahat. Alam kong ano pa, nang marami pang mangyayari sa buhay ko kasi bata pa ako, ganito, ganyan, ano. Nang alam kong may awa si Lord, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Yes, talagang, na ano po. Diyan ako bumibilib sa'yo dahil nandiyan pa rin si Lord para sa'yo, ano. Kumbaga, wag natin kakalimutan sa lahat ang Panginoon, ano. Dahil siya talaga ang ano, magliligtas sa'yo. Siya ang nakakaalam kung ano magiging future mo sa hinaharap, ano. At ano ka, Cyril, siyempre bilang isang panganay, isang kapatid, anong pwede mong maipayo kay Karen sa kabila ng mga nangyari sa kanya dito bumabangon para magpatuloy at mag-aral? Anong maipapayo mo sa kanya? Mapapayo ko sa kanya, patuloy lang po siyang maging matatag, tapos yung maging palaban po sa bawat araw po niya na haharapin niya para po makamit po niya kung ano po yung pangarap niya. Ayan, yes. So, ayun po mga kalingap. Di natin inaasahan ito, Bro Boji, ano? Yung magiging revelasyon nila na meron pala silang mapait o madilim na kahapon. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako at napakatatag ni Karen, ano? Hanggang ngayon, tingnan mo, yung sa pagsasalita niya, parang, ano na ba, yung matatag na, talaga matatag na, oh. Yung, kasi wala na siyang magsalita, tuloy-tuloy na talaga. Kumbaga naka-recover na siya sa nangyari. Lagi nagpapasalamat din ako, bumilib ako dahil lagi nandiyan si Lord sa tabi niya para makalimutan at yun nga, hanggang sa ngayon nagsisikap siya mag-aral. Sobrang nakaka-bless, nakakatuwa, Bro Boji, Ikaw, Bro Boji, anong pwede mong maipayo kay Karen? Ano lang, tama yung desisyon niya sa sarili niya na magpakatatag, tsaka siguro siya na liman sa malay mo siyang inaasahan ng magulang para makaahon. Tapos si Ronnie, may mga kapatid pa naman, kaya lang siyempre sa tingin ko kay Karen matatag na, kaya nga willing kung talagang tulungan natin sa nakikita ko sa araw-araw na ginagawa, matyaga talaga. Kung walang plano yan, di man magtsatsaga yan dyan, bakalayo talaga ng tulong nito. Tsaka nag-imbestiga ako dun napadaan ako sa paradahan namin, yung Toda, na kilala pala to si talaga palang naglalakad, isinasakay na lang daw nila. Naaawa nga, nasa may matlog, minsan sinasakay na lang. So talagang bumilib ka din, Bro. tibay, talagang layo. Layo. Kung sa Ngayon nakikita ng mga kaibigan kong Toda, sinasakay na lang daw nila. For free. Libre na. Sabi yung kapitbahay mo doon sa mundo, sinasakay ko na lang pare at pinsan mo yata, gano'n. Kasi at least okay, Kaya yun, mga kalingap, naway ako bilang isang nakakaalam po, ito pong pamilya na to, lalo na po si Karen, ay talagang kailangan po talaga ng tulong, sa part ko naman po, kung ano po yung kaya ko na maibigay para po kay Karen, at siyempre kasama na rin si Cyril, dahil sobrang deserve po nila ng tulong, mga kalingap, mga kababayan ko, kaya kung gusto man po rin yung tumulong para po dito kay Karen sa pamilya at sa pag-aaral niya, kahit pa paano ay makabawas man lang ng isipin sa kanyang mga magulang, kahit pambaon-baon lang ay mabigyan natin, malaking tulong na ito. Kaya sana po mga kalingap, subaybayan, i-like and share po ng mga video na to, na para po hindi lang po para maka-inspire po, magbigay inspirasyon sa ibang kabataan na nakakaranas din po ng ganitong sitwasyon ng buhay, na hindi lamang po nagtatapos ang buhay sa hirap, kumbaga bagkos doon tayo magsimula para magsikap at maabot natin ating mga pangarap. Kumbaga laban lang kayong sa pamilya nyo, lalo kay Karen at siyempre kay Cyril na rin, dahil may nakaraan din dito na
na nagkaroon siya ng anak, di ba? Kumbaga, yung asawa naghiwalay din. Alam ko na yung bawat pamilya po na to may mga kanya-kanyang kwento ng buhay na talagang tatatak po sa atin. Ako, habang ini-interview ko si Karen, itong dalawa, di ko mapigilan na mabasa yung aking mga mata. Pero ganun din si bro, parang naramdaman ko rin, napansin ko na habang nagkikwento ito, hindi naman talaga hindi talaga biro po mga kalingap yung nangyari. So, bakit nararanasan nila yung mga ganito sa kabila ng kahirapan nila sa buhay. Pero ganun pa man siyempre hanggang dito lang po yung vlog natin at abangan po na sana natin yung mga susunod pa po natin vlog para po dito sa family na to. At sana ipakisubaybayan po mga kalingap. So hanggang dyan po, maraming salamat po kay Kuya Bal, Ate Edna, kay Kalingap Rob at kay Ate Edna at sa mga viewers po na nag-share and like ng ating mga video, hindi lamang po dito kila Karen at sa iba po natin ng mga beneficiary na pwede po natin maabutan ng kahit na konting tulong man lang na nagmula po sa atin, na nagmula sa puso. At dito nga po, nagdala po tayo ng bigas. Ayan, meron pong bigas. At siyempre pag may bigas, bigyan natin ng bilhin na kayo ng pang-ulam. Salamat. Naway makatulong talaga sa inyo yung mga naipapaabot kong tulong. At si bro, ganoon din si Bro Boji na kahit pa paano nakakapagbigay kami sa inyo. So, anong masabi mo, Karen? Tyrell? Masasabi ko po ng maraming salamat po talaga kasi yun po talaga ang kailangan namin ngayon ay tulong po sa sa mga may kakayanan po magtulong sa amin. So, ikaw Karen, anong masabi mo? Dumating na naman kami Salamat ngayon. po dumating po kayo dito. Ako din po masabi ko salamat din po kasi Salamat po sa inyo. na maraming salamat po. Kasi ng malaking tulong po sa amin itong kahit na ganito lang po. At para sa pang-araw-araw namin na makaraos po. Lalo na po bukas at may pasok po ako, malaking tulong po itong pera na to. Pambaon ko po. Saka mga projects ko po. Nang hindi na po ako maglalakad para makapasok lang. Salamat po. Sige, welcome at so, dito lang po mga kalingap. See you on our next vlog. Kasama po si Bro Boji na patuloy po talagang tumutulong din sa atin. So, God bless po sa ating lahat mga kalingap.